natin para mas maliwanag na malinaw at clear. Ito po, Benny Abante, magsalita ka nga. Hoy, salita! Tagal mo naman. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na. Right, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin po ninyo ha. Unang pag-uusapan natin, si Benny Abante bumaligtad na po. Opo, nagsalpukan po silang dalawa ni Castro. Pangalawang pag-uusapan po natin, ayan, si Mr. Kilay. Siya si Mr. Kilay. Kilala niyo po si Mr. Kilay? Si Mr. Kilay, siya po yung nagpatato ng kilay, nag-iisang kauna-unahang senador sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na nagpatato ng kilay. Hawak po niya ang history. Ang history, ito po ang history ha. Siya po ang kauna-unahang senador na nagpatato ng kilay. Mantakin mo yan. Magpapatato ka kilay. Tapos, makakatabi mo yung mga sigi-sigi tsaka mga Sputnik. Pagmamalaki mo sa kanila, nakikita nyo yan? Nakikita nyo mga kilay ko? Yan ang tanda. Yan ang tanda na matanda na ako, nagpapabata pa rin. Joke lang po yan. May karapatan po ang bawat Pilipino na kasulat po sa saligang batas na kapag ikaw ay nagkakaedad na, magpatato ka na ng kilay. Republic Act eyebrows. Ganun po yun. Anyway, pangalawa, yung pinaka-inutil na vice presidente, ini-interview niya si Madam Saba. Kilala niyo po ba kung sino yung pinaka-inutil naging vice presidente ng Pilipinas? Uy, comment nyo sa comment section. Ako hindi ko kilala eh. Sino nagsabi nun? Si Senador Attorney Sal Panelo. Attorney Sal Panelo, merong kang kaso. Bibigyan kita ng kaso. Ang kaso mo ay yung refusal to run as a senator this coming 2025. Nasasaad po yan sa sa Republic Act Atrasabante. Unahin po natin si Atrasabante. Mantakin po ninyo, bumaligtad na si Atrasabante, mga kareaksyon. At doon po sa nagsasabi na yung mga tao sa EDSA ay kakaunti lamang. Ba't hindi po kayo pumunta doon para makita nyo? Alam po ninyo kung ano yung kakaunti. Kakaunti na lamang yung mga mainstream media o masasabi nating mga media outlet na nagsasabi ng katotohanan. Subaybayan po ninyo yung ganang mamamayan sa Net25. Sila po ay napakagagaling. Shout out po sa inyong lahat. Sana naman ma-shout out nyo rin ako. Siguro pwede naman pong i-shout out nyo Reaction TV page, no? Pag si-shout out nyo po yan, baka matouch. Anyway, yun po sa ganang mamamayan, supportan po natin yan. Isa po sila sa mga napakalupit magbigay ng komentarismo. Oo, lalim. O mga reaksyon. Oo, ganun na lang. So, ito po, wag na po natin patagalin. Baka mapanis pa si Benny Abante. Anyway, mga kareaksyon, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Napaka-importante pong mag-subscribe dahil meron po tayong tinatawag na mission. Ano po yung mission na yon? Ang mission na yon, ito po. Ito po ang ating YouTube play button, silver. Nakasulat po dito ang pangalan ng Pangulong Duterte. Ibibigay po natin to ng personal doon sa Davao. At ang target ko pong makuha yung gold play button, no? Sana matulungan po ninyo ako para dalawa po ang may bibigay ko. Malamang sa malamang ipapasulat ko rin doon ang pangalan ni Madam Inday Sara at baka ipasulat ko rin doon yung
maisog. Oo. Baka palalagay ko lang doon, maisog, no? Mga kilusan ng mga maisog. Yun. Di ba? Ganun po yun. Kaya kung gusto mong makibahagi sa aking misyon, ay wala kang ibang gagawin kundi mag-subscribe, i-like, at importante pong i-share ang ating video. Pag sinare niyo po ang video na ito, ay talagang mararamdaman po ng mga kalaban doon sa impapawid ang agupit ng Reaction TVPH. Eto na po, wag na po natin patagalin ha. Si Benny Abante, kating-kati na po. Makati tong matandang to, hindi Makati. Makati na ang dila, ay hindi Makati ang dila. Kating-kati na yung kamay ko para pindutin yung play button. Ito, Benny Abante ha, wag ka nga atras ha. Kailangan bumanat ka. Banat! Why today? I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Oo, di ba? Bumaligtad na po si Benny Abante, mga kareaksyon. Ayaw na niyang pag-usapan ng confidential fund. Benny Abante, tama ba itong naririnig ng sambayan ng Pilipino? O baka guni-guni mo lang yan? Ulitin po natin para mas maliwanag na malinaw at clear. Ito po, Benny Abante, magsalita ka nga. Hoy, salita! Tagal mo naman. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Oo, galing! Baka matira ni, ni Ombudsman Martires, ha? Mag-ingat ka, Benny Abante, ha? Baka ma-shut up ka niya. Pantagin po ninyo ang taong to. Ang taong to, palagay ko, meron na tong karamdaman. Alam niyo po, pag i-comment sa comment section kung anong karamdaman ni Benny Abante, bakit ngayon ay bumaligtad na siya? Bumaligtad na po si Benny Abante. Ayat hindi raw dapat pag-usapan ng confidential fund. 2004 pa raw daw, 2004 pa lang daw nasa kongreso na si Benny Abante. Ayan po, ayan o. Let Congress remove the confidential fund of the ombudsman if it will only tarnish the integrity of the ombudsman, Mr. Speaker, Your Honor. Kaya ang usapan po dito, itong mga makakaliwang left na to, itong mga makakaliwang leftist na to, na supporter ng mga NPA na komunistang terorista, talagang kating-kati sila na matanggal ang bawat confidential fund ng bawat ahensya, ng bawat sa gobyerno natin. Dahil bawat isa sa mga makabayad black na to, ay wala po silang ginawa, kundi, sasabihin ko po sa inyo kundi ang mag-isip upang papaano maipasok ang kanilang ideolohiya sa Republika ng Pilipinas. Nangangarap po sila, sumusubok po sila, at patuloy sila nakikipaglaban sa kanilang layunin na bawat administrasyon ng ating Republika ay pahinain, at hanggang ito ay bumagsak. Yan po ang kanilang layunin kung hindi maipasok ang ideolohiyang komunism, Marxism. Ano pang sisim dyan? Diba? Benny Abante, atras Abante. Balita ko po si Benny Abante, siya kachuchua, matatalo na. Huwag ka namang ganyan, Reaction TVPH. Malakas sila. Napakalakas din sa survey. Kung ang mag-survey, yung mga quadcom. Hello po, Benny Abante, ano mga masasabi natin dyan? The ombudsman has complied. Sabi ko, has complied with all the requirement of the COA. Nasagot na po ito. Pero, ito po ang sabi ng ombudsman. Upang hindi na pagdudahan ang trabaho ng ombudsman,
At upang for the sake of transparency and accountability, I would suggest the House to remove. Ako na mismong sponsor ng budget na ito. I would suggest that the House remove the confidential fund of the Ombudsman. Sinabi O, di ba? Sinabi niya. O, ngayon, sabi niya, remove. Tingnan natin mamaya, aatras yan. Kasi hindi naman niya alam ang procedure. Pag nag-pronounce ka ng ganun, pag nag-move ka ng ganun, kailangan may magse-second demotion dyan. Eh, mahirap pag nag-second demotion, ay yung yung mga komunista. Kasi gustong-gusto nilang matanggal ang confidential fund, Benny. Hindi mo ba alam, Benny, dinisign ng confidential fund para gurgurin, tunawin, wasagin ang mga makakaliwang terorista na yan? Sinabi niyo po kanina no na kayo ba nagmo-move ba kayo? You are moving a motion to remove the confidential fund ng Ombudsman? I don't think- Mr. Speaker? Magse-second demotion tong gagang to. Alright. Mr. Speaker, Your Honor, point of order. I don't think that it is proper in this body right now, talking about the budget, to make a motion. Although it is hindi pa ito yung proper and I don't want din po na to put you on the spot. Pero if ever on the right time kayo no, mag-motion kayo ng ganon, I will second that. Oh, di ba? Kasi si Benny, tatanga-tanga rin yan no? Magmo-motion ka ng ganun, talagang sisigundan yan. Kating-kati ang mga komunista na yun, mawala yung mga confidential pa ng bawat ahensya kasi alam nila yung ginagamit yun para sa gurgurin yung mga makakaliwang komunista na yan. Ngayon, yung mga makakaliwang komunista na yan ay namamayagpag ngayon dyan sa may kongreso, sa Malacanang, lahat. Wala stick up, Bobong Marcos! Anong ginawa mo sa Republika ng Pilipinas? Alam namin. Yung palang yung council mo, si Enrile, di ba? Si Tandang Enrile ang council mo. Lawyer mo ba si Enrile? Hindi mo ba alam bumaliktad niya sa tatay mo? Siya yung main player ng martial law. Di ba, para ma-implement ang martial law. Nung bumabaho na yung pangalan ni Marcos Dictador, bumaliktad na yung Tandang Enrile na yan, nag-ram. Buhay pa pala itong Tandang Enrile na to, no? Katanda-tanda, hindi pa niya nire-respeto yung sarili niya. Sumasaw-saw pa. Diba? 100 years old ka na, sir. Pwede bang, pag nagsalita ka, wag mo nang masyadong, yung mainit na nga ang usapan, sumasaw-saw ka pa, alam mo naman, kahit na walang naniniwala sa'yo, ay nakakabulabog ka lang. Alam mo, Sir Manong Enrile, kung buhay lang si Miriam Defensor Santiago ngayon, sasabihan ka niya, mahilig ka daw, wala ka daw pinalampas. Ayon sa senadora, pati yung cook, pati yung mga kasama sa bahay, pati si Gigi Reyes, binanatan mo raw, according to Miriam Defensor. Diba? Sa bagay, may pa to may palo pa nagpaano daw siya, nagpa-stem cells. Pero lang sir, unsolicited advice, bibigyan kita ng advice. Swerte ka kung bibigyan kita. Sige, Manong Enrile, buka ng buka yung bibig mo dyan. Ito naman si Bobong Marcos, naniniwala naman, nakalimutan niya. Tinawag yang si Manong Enrile na siya ay pasimuno din ng people's power dahil wala na siyang power nung panahong mararamdaman niyang babagsak na ang Rayming Marcos. Bumaligtad ba naman? Naging bayani pa ng people's power si Enrile. Kasama niya si Ramos. Si Ramos kasama niya. Alam mo, nung nakaupo si Tatay Digong, si Enrile, puri ng puri kay Tatay Digong yan. Puri ng puri. Ngayon, wala stick.
nagpe-prayer vigil lang ang mga tao doon sa EDSA. Sabi niya, nagpi-people's power na daw. Hindi pa, malapit na lang. Malapit na tayo doon, Manong Enrile, huwag kang mag-alala. O, di ba? Dito si Benny Abante. Ay, mantakin mo, sinabi niya to. Oo. I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, Ang tao nga naman. Yung kanyang prinsipyo at integridad at dignidad. Oy, Benny Abante! Isa ka na rin malapit-lapit ka na rin Pero bakit ka ganyan? Alam mo, Benny Abante, kapag napanood dyan ng mga apo mo, pasintabi sa mga apo o kaapu-apuan mo, o kahit pinsan mo, kamag-anak mo, ay kakahiya ka, Brad. Ngayon, wala kang ginawa kundi suportahan ang pag-imbestiga dyan sa confidential fund ni Madam Inday Sara Duterte. Dito naman, nagngangawa ka na hindi dapat imbestigahan ng tinatawag na confidential fund. Ano ba talaga, Abante? O, tantanan na natin si Abante. Tama na. Puntahan na natin si Mr. Kilay. Kilay. Alright, ito. Nanawagan si Senate President Francis Escudero sa mga kapwa niya senador na iwasan ang pagbibigay komento kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, maaaring magpahina sa integridad ng impeachment trial ang anumang pagkiling o prejudgment mula sa Senado. Dagdag pa ng senador, hindi dapat maantala ang pagtatrabaho nila sa mga halagang lehislatura kasabay ng impeachment trial. Doon pa man, tiniyak ni Escudero na tutuparin nila ang mandato ng konstitusyon na may integridad at patas. Ang Wala stick tong si Escudero Nagpapahalata ka, Mr. Kilay. Alam mo, Mr. Kilay, kakafile pa lang. Kakafile pa lang ng papel. Napag-usapan nyo na ni Romualdez, ni Bobong Marcos, ni Palaka? Napapasa na yan sa Kongreso? Tama ba yun, Mr. Kilay? Alam mo, Mr. Kilay, hindi pa nga nauumpisa ng pagdinig dyan sa Kongreso, winawarningan mo na ang yung mga kasamahan dyan sa Senado na wag ibuka ang kanilang mga bibig at wag bumuga ng apoy. Ganon, Mr. Kilay, diktador? Utos ba yan ni Bobong Marcos? O utos siya ni Tambaluslos? O kaya yung si Palaka? Nawarningan mo na yung mga kasama mo na huwag silang kikibo patungkol dyan sa impeachment dahil baka hindi magiging katanggap-tanggap sa tao ang integridad ng pagdinig sa Senado. Oy, Mr. Kilay, hindi pa nga yan nasisimulan sa Kongreso. Ngumangaw-ngaw ka na. Napag-aalata itong mga inayupak na to Itong mga animal na to, napag-aalata. Bakit? Bakit mo sinasabi yan, Mr. Kilay? Sigurado ka na ba napapasa sa Kongreso? Sigurado ka na ba na matatapos ang pagdinig bago pa mag-eleksyon? O bago pa mag-January? Sigurado? O siguro alam mo na ang kalalabasan Walang pinag-iba po yan doon sa statement ni Aimee Marcos. Wala pong pinag-iba yan doon sa statement na sinabi ni Aimee Marcos na talagang papasayan. Sinabi po ni Aimee Marcos, ba't Lacson ka ng Lacson dyan? Aimee Marcos, sinabi po niya na papasayan dahil daw lahat ng gusto ng lideratong Tambaluslos ay nakukuha niya. Yan po ay galing po sa statement ni Aimee Marcos. Diba? Pampilo Lacson yun, hindi Aimee Lacson. Aimee Marcos. Tandaan mo na, okay? Aimee Marcos.
Yun po ang statement ni Jaime Lacson. Wisit ka naman. Jaime Marcos po. Di ba ba? Kaya naman, mga ka-reaction, itong si Mr. Kilay, nagpapahalata ka, boy. Masyado kang nagpapahalata. Pinapatahimik na po niya lahat ng mga kasama niya dyan sa Senado. Wag silang magbunganga patungkol dyan sa impeachment na magaganap sa Kongreso. Wala stick din tong si si Mr. Kilay Ang galing ang galing. Pero at least hawak niya yung history. Hawak niya yung record. Siya yung kauna-unahan, one and only na naging senador na nagpatato sa kilay. Yung iba yung pinagmamayabang. Nakikita mo to, Brad? Nakikita mo to? Nakikita mo yan? Dragon dyan, dragon. Oh, tapos dito, sasabihin niya, nakikita mo to, Brad? Nakikita mo yan? Yan, leon. Leon yan. Oh, tinas yan kayang, baka makita yung tiyan ko, malaki. So, ginano niya yung tiyan niya. So, sasabihin niya, nakikita niyo yan? Oh, ano yan? Agila yan. Paparating si Mr. Kilay, paparating siya. Siga-siga, pag-ganon-ganon. Tumigil kayo lahat dyan, mga senador kayo. Kayo, tumigil. Huwag kayong magkokomento patungkol sa impeachment ni Sara Duterte, ha? Tahimik, baka hindi tayo maging kapanipaniwala dito. Kaya na, hindi naman talaga tayo kapanipaniwala. Okay, huwag kayo. Kayo lahat, nakikita niyo itong mga kilay ko? Yan. Ano yan? Flying fish. Malupit din to si Mr. Kilay, Huwag ka naman, sir, magpahalata na alam mo nang papasa sa Kongreso yan. At alam naman namin, mga supporter ni Madam Inday Sara, hindi kayo titigil hanggat hindi nyo matatanggal yung aling yan. Hindi kayo titigil. Kaya naman, pag yan na-impeach nyo, yun na lang ang hinihintay ng taong bayan. Akala ninyo, kakaunti lang yung nasa EDSA? Akala ninyo, kakaunti lang ang pumupunta dyan sa malapit nga sa EDSA? Pag napuno ang taong bayan, makinig ka, Kilay, pag napuno ang taong bayan, habang nagdadrive siya sa may NLEX, itinabi niya ang kanyang sasakyan, huminto lahat ng sasakyan sa NLEX, sa South LX, sa may expressway, sa lahat ng daan, sa buong Pilipinas. Tinigil nila ang kanilang sasakyan, tinaas nila ang kanilang mga kamay. Ayaw na namin, bumaba ka na dyan. Pagod na ang taong bayan, lumabas ang mga nagtatrabaho sa pabrika, lumabas ang lahat ng mga guro, lumabas lahat ng mga empleyado ng mga munisipyo, tinaas ang kanilang mga kamay, isang kamay, nakaganoon. Sinabi nila, tama na, sobra na, umalis ka na, bangag ka. May magagawa ka pa ba kayo sa impeachment na ginawa ninyo? I am not inciting sedition. I am not inciting anything. I am just saying the truth. Di ba? Ang katotohanan, sinasabi nyo kakaunti lamang ang pumupunta dyan sa may EDSA. Ang katotohanan, tingnan ninyo sa mga views kung mas malakas pang mag-views ang mga vloggers kaysa sa mga mainstream media. Bakit? Mas marami nang naniniwala ngayon sa mga vloggers kaysa sa mga mainstream media. Anong dahilan? Ang mga vloggers naka-live. Walang edit. Walang tinatawag na pandaraya. Live yan. Ang mga mainstream media wala. Ni isa yata walang pumunta sa EDSA. Pero itong si Manang Saba, si Laila de Lima na di umano wala siyang kinalaman sa drug trade sa Bilibid. Sabi niya, na-acquit daw siya. Ito kaya ngaling to, alam niya man na may impyerno. Madam Saba, Laila de Lima, kung talagang wala kang kinalaman sa drug trades dyan sa may Bilibid, pwede mo bang isumpa mo ang iyong pamilya na mamamatay na lahat sa national television upang maniwala kami? Sabihin mo, magsimula doon sa kaapu-apuan ko hanggang sa akin, mamatay na kami lahat. Wala akong kinalaman sa drug trade sa Bilibid, doon maniniwala na kami.
Di ba? Kasi, madam, tingnan mo yung mukha mo sa kasalamin. Masyado nang mabilis ang yung pagtanda. Kasi ang mga tao sinungaling, mabilis tumanda. O, tingnan mo si Bobong Marcos, ang bilis tumanda. Hindi ko naman sinabi sinungaling yan, ha? O, tingnan mo si Tambaluslos, parang 200 years old na. O, tingnan mo yung mga sinungaling dyan. Lahat ng sinungaling sa Kongreso, tsaka sa Senado, ang bilis tumanda. O, mantagin mo si Mr. Kilay, nagpakilay para bumata. Wala naman akong ini-implied na sila ay mga sinungaling. Pero isang sinyales ng mabilis pagtanda ng isang tao ay kasinungalingan. Kasi pag sinungaling ka, magnanakaw ka, mambubudol ka, buhay ka pa na magkana. By the way, napapansin niyo po ba hindi na masyado nagpapakita si Boying Remula sa TV? Ang umangaw-ngaw lang itong si Jesse Andres na na-shut up. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa mga taong masyadong epal. Anyway, pakinggan muna natin yung tinatawag ni Senador Attorney Sal Panelo na maghahain tayo ng kaso kay Sal Panelo for refusing to run for senator in 2025 Republic Act. Takbo ka, Senator Attorney Panelo. Oh, di ba? Ang daming nangangarap na magkaroon tayong senador sa Senado. Alam nga naman senador sa Kongreso. Senador na sa Senado na katulad po ni Senator Congressman Senator Attorney Sal Panelo. Palakpakan po natin. Di ba? Huwag kang mambuyo, Senator Attorney Sal Panelo. Isa kang buyo, isa kang sulsul. Huwag kang mambuyo kung sino-sino pinapatakbo mo. Pinapatakbo mo si Digong, maging senador. Pinapatakbo mo si Sara, ay si Pulong. Anong pangalan nito? Itong Baste. O di ba? Dapat ikaw ang tumakbo. Ikaw ang kailangan ng taong bayan doon sa Senado. Ihabla ka namin. According to Republic Act, blah, blah, blah. Yun, basta yun. Naubusan ako ng English sa'yo. Alright. Pakinggan na natin ngayon ang pinaka-inutil na Vice Presidente, naging Vice Presidente ng Pilipinas. Ayon kay Sal Panelo, Kabayan Noli de Castro, hindi po ako nagsabi noon. Sabi po ni Sal Panelo, ikaw daw ang pinaka-inutil na naging Vice Presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon? Ito. Sasagutin niya dito. And other network abroad. That means, mahalaga para sa kanila na subaybayan kung ano ang nangyayari po sa ating bansa. Kasi po, ulitin ko lang, na yung banta ni BP Saras na bilang Vice Presidente, sa iyong Presidente, ay hindi yung nangyayari sa isang bansa na demokrasya. Opo. Nagre-research nga po kami kung nangyayari na yan sa ibang bansa. Wala pa po. At maski di kahit diktador ang presidente? Yung mga ganong threat of assassination, pag ganyan, hindi ka dapat magsalita publicly. Di mo ba? Pwede kang magbanta na kakasuhan, magbanta na papaalisin sa tamang proseso, papaalisin sa kudeta, yung mga ganon. Even that, yung pagpapaalis ng mga ganon, hindi po gawain yan at ugali dapat ng isang vice president. Lalo na yung ehemplo sa mga kabataan. When she Anong ugali dapat ng isang vice president? Yung pakialaman yung saba ng may saba. Balita ko iingi na daw siya ng tawad dun sa asawa ni anong pangalan nun? Yung nahuli sa Tarlac yata, nahuli yun dati niyang driver ba o security guard? Kawawa naman yung manong Biglang kumambyo si Madam Saba, inarap niya yung isang driver. Nagselos ngayon yung isa. used to be the Secretary of the Department of Education. Ano nang example ang pinapakita sa kabataan? Puro na lang karahasan. Anong pinakita mo sa kabataan? Tanong mo kay Ronnie Dayan. Ronnie Dayan, tawagin mo. Halika rito. Halika rito. Halika rito. Tanungin kita. Totoo ba na kayong dalawa ng Aling Saba ay nagkaroon ng jugjugan?
Ay, hindi totoo. Okay. Sorry po. Pag itanggal po sa record yung jugjugan in aid of the legislation. Tuloy natin. Maganda no, pag mga tao nagmamalinis. Ako, hindi po ako nagmamalinis ha. Isa po sa mga kahinaan ko, kahinaan ng mga kalalakihan. Ano bang kahinaan yan o? Ni Haring David. Di ba? Lahat ng mga kahinaan ng kalalakihan ay kahinaan ko rin. Wag lang yung ano ha. Wag lang yung kahinaan ni Bangag. Hindi ako nagda-drugs. Normal lang naman yan. Alang naman dumaan yung maganda. Alang naman hindi ka titingin. Ibig sabihin, hindi ka normal nun. Ito naman si Aling Saba. Normal din ba yan? Alam mo nang may asawa yung tao. O di ba sasabayin mo? Hindi. Di umano lang yun. O di ba? Pero umamin si no? Umamin si Junel. Umamin din si Ronnie Dayan. Pinilit lang sila. Pakitanggal po yung umamin sa record in aid of the legislation. Tuloy natin. Ano ho ang pinakamatindi sa 24 na yan? Pagmumura. Anong pinakamatindi sa 24 ng Articles of Sa tingin Impeachment? ho namin, ang ano po, yung tungkol nga po sa misuse of the Misuse. Okay. confidential and intelligence funds, Mhm. yung mga unliquidated expenses, unliquidated cash advances, yung mga disallowances, mga notices of disallowances, and suspension. So naniniwala na po ba kayo na papasa? Papasa po ang impeachment dito sa Kongreso. Naniniwala po ang reaction TVP. Ngayon, nasa kamay na po ng Senado. Kaya po itong si Manong Kilay, nagsimula na po siya mag-warning sa mga kasama niya. Kasi nagpiprepare na po sila sa Senado niyan kung anong gagawin nila dyan. Kung i-impeach ba si Madam Inday Sara bago mag-eleksyon, o ang lahat yan ay ingay lang upang matakpan, may smoke screen, ang lahat ng tunay na nangyayari sa ating lipunan. Hindi pa po ninyo nararamdaman na meron na daw submarine ang Russia dyan sa may South China Sea ba yan o sa West Philippine Sea? Hindi po ba ninyo nababasa sa mga pahayagan yan? Hindi pa ninyo napapanood yan? Kung ini-smoke screen ng administrasyong Marcos, ang tunay na nangyayaring initan, girian, dyan sa may West Philippine Sea, na nagkaroon na po ng kampi-kampi, ang Russia at ang North Korea ay nagkampi na. Di umano meron ng mga gumigerang North Korean sa Ukraine. Ngayon, alangan naman ng China, hindi siya makikipag-alyansa sa Russia, tsaka sa North Korea. Normal lang yan, alam na nila yan. Kasi yung South Korea ay kaalyado ng Amerika. Ang Japan, meron silang mga base militar dyan. So ngayon, anong gagawin ng China? Napapaligiran siya ng base militar ng Estados Unidos kasi nasa Pilipinas na po. So kung merong base militar ang Estados Unidos doon sa Japan, sa China, sa South Korea, tsaka sa Pilipinas, Guam, edi mahihirapan po ang China at ang Russia kasi napapalibutan sila kaagad in all sides of China ay pwedeng pumutok. Ang pwedeng pumutok. Pero dito mga reaction, kung yan ang ginagawa ng administrasyong ito, smoke screen, ang tunay na nangyayari, geopolitical man yan, or yung kagutuman, kawalan ng trabaho, or yung pag-a-addict sa Malacanang, ay yan po dapat magmanman ang taong bayan at buksan po ninyo ang inyong puso't isipan. Huwag kayong magpatangay sa ingay ni Delima. Di naman nila kayang i-impeach si Madam Inday Sara. Itaga mo sa bato. Pag na-impeach yan, ang buong Pilipinas ay tingnan mo. Doon ko hanapin si Enrile, baka nauna siya, naka-wheelchair, nagwewelga na rin. Ano yan, balibaligtad si Enrile, balibaligtad, ganun. Anyway, mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Nakasulat po dyan ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Ayan. Reaction TVPH, Rodrigo Roa Duterte, ayan po, ayan, nakasulat dyan. Mapapasa kamay po ito ng Pangulong Duterte at wag na wag po ninyong kakalimutang i-share ang bawat video natin, So maraming salamat po at patuloy nating ipaglaban ang katotohanan. Duterte!
Duterte, 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 Duterte. Syukran.